So yun na, si Kuya Bong po ay absent po mga ka-business. At yun nga po, medyo nababahala kami kasi sunod-sunod na 7 araw ba, Mrs. Ka-business o 8? Ang alin po? Yung sunod-sunod na pagbali ni Kuya Bong ng tigi 1,000. Ngayon lang kasi nangyari yan, ano? Ano po, sa loob ng mahigit 1 linggo, ang bali niya ay nasa 8,000 na po. Oh? 8,000 na? Opo, kasi sabi niya, bibili daw siya ng feeds. Tapos kagabi bumali na naman siya. Sabi Eh wala na yung baboy ha. Sabi mo, wala na yung baboy, dito na oh. Mga ka-business, si Bay ang naging manager, taga-katay ng baboy, mga ka-business. At meron po ditong 2 matadero. Unang-una na po si Kuya Puto. Grabe Kuya Puto. Magandang araw po mga ka-business. Naging matadero po ngayon si Kuya Puto. Ito naman isa. extra. Ano ikaw? Ano sa'yo? Extra lang, extra. Wala lang Ano ba yung ini-slice mo? Ang liempo po. Hindi po yan liempo, Kuya. Ano yan? Ano po yan? Pork chop po yan, Kuya. Alright. Ang galing naman ng liempo mo, Kuya. Tinanggal mo lang yung laman. Wala ang laman eh, oh. Oo nga, Kuya. Asan ang laman yan? Doon lang tayo bawi sa isa, yun. Yung liempo walang laman. Nawala ng laman ang liempo. Ay. Liempo yun. Ay. Toy, ano yan eh? Part yan ng pork chop. Eto? Yan, yung inihiwa mo. Hindi po chat na to. Ganyan, Toy, ganito yan, Toy, oh. Tignan mo ako. Sige. Dali lang po mga kabisnes ha. Tuturuan na lang natin yung matadero. Diba? Pag ganyan yan, Toy. Ganun. Ang daya mo, yung liempo, walang laman. Ano na to? Cruising lang iwan nito. Ganun tayo. Lugi, negosyo natin yan. Yung pa namang liempo ang mahal. Liempo? Tapos napakatalim pa ng kutsilyo mo, Toy. One word yun tama. Pork chop yan eh. Hindi ako kailangan ganun kakapal, Toy. Anin ko na lang yan, hamonado. Grabe po mga kabisnes, ang ganda po ng laman ng baboy. Hintay pa yung maganda. Hindi, baboy. Ay naku, tumatek. Oo. Ay grabe, ang ganda, no? Apa. Ganda, di ba, malaman? Ang ganda niya, oh. Nino? Susman na. Ay, Naku po, kabisnes. Ito ang limpo. Bawal sa iyo ang pork. Ito ang limpo. limpyo. Si Limpyo. Oo, ito. Okay lang ba talaga yung hiwa na to? Okay lang. Okay yan, Toy. Tama yan. Ay, sige po to, palakpakan naman natin. Grabe ka po to. Meron po tayong guest, mga ka-business naming minamahal, ang Kuya Puto. Opo, siya po yung chief of Nadaan lang matadero. kuya po ito, baka mabawasan yung nalirig ko. Si Kuya Puto po ay nagkusa at nagmalasakit po, mga Yay! ka-business. Kuya Puto, bravo. Palakpakan naman. Kuya Puto, thank you so much. Welcome po, welcome. Iyan, oh. Tapos po si Kuya Bong po ay absent ngayon. Yes, opo mga ka-business. Kuya Bong ay absent today at pasensya na po kayo sa itsura ko at ako po ay nagpakulay dahil bukas ay magbe-birthday na po ang inyong Aban Lingkod. Hindi ako makatingin sa inyo ng diretso kasi kaya lang alam niyo na rin naman po ito eh. At hindi po pwedeng hindi po ako mag-vlog sa ganitong moments, no? Moment. Yes, oo. This is the moment. Kasi may papakita natin yung kasipagan ng ating mga kagwang. At syempre yung kanilang talento sa pagiging matadero. Oo nga eh. At under the supervision of Kuya Puto. May import tayo, may import. Opo, galing Las Vegas yan. Ito yung So yun po mga ka-business, itong isang baboy ay kinatay para sa mga iba't ibang putahe na lulutuin po ni Mrs. Ka-business para sa ating mga magiging bisita.
birthday. na makikisaya po. Siyempre kasama kayong lahat po, no, mga ka-business. Kung sino Sa pumunta? yes, sa pag-celebrate ng aking 28th birthday. Alright? Alright. 28th birthday? Tapos ipuno. Oh, grabe. Ang talas naman ng Nagulat ako doon, ah. pandinig mo, sweetheart. Grabe. Birthday No? po yung birthday. 47 na po ako mga ka-business. 47 years old po ang inyong abang lingkod. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos. At ayan, panibagong taon na naman ang idinagdag sa ating edad sa ating buhay. At sa wakas po ay nagkaroon ng handa sa business sa birthday. So, yung isa po, mga ka-business, hindi ko pwedeng kunan sa inyo ng malapitan kasi tinali po namin dahil tumatakbo pa lang baboy, no, pag hindi tali. Tama. Tama. At bawal po kay YouTube dyan dahil magkakaroon tayo ng violation. Yan. Animal cruelty. Ito. Yes po mga ka-business. Kaya yung pagkatay po nito, hindi ko na po naipakita. Pero ikukwento ko na lang po sa inyo. Si Bay Papaya at si Intoy po ang nanguna riyan. At nung dumating na po ang Kuya Puto ay binabalahibuan na lang po mga ka-business naming minamahal. So ang Kuya Buknoy, iba natin mga kasama, ibang mga kagwangs, ay may kanya-kanya silang assignments na binigay si Mrs. Ka-Business. Tulong-tulong. Si Kuya Buknoy po tsaka si Boogie magkasama. Alright? Tsaka yung mga M's. 3 M's. Oo. So yun na, si Kuya Bong po ay absent po mga ka-business. At yun nga po, medyo nababahala kami kasi sunod-sunod na 7 araw ba, Mrs. Ka-Business, o 8? Ang alin po? Yung sunod-sunod na pagbali ni Kuya Bong ng tigi 1,000. Ngayon lang kasi nangyari yun, ano? Ano po, sa loob ng mahigit sa linggo, ang bali niya ay nasa 8,000 na po. Oh, 8,000 na? Opo, kasi sabi niya, bibili daw siya ng feeds. Tapos kagabi bumali na naman siya. Sabi Eh, wala na yung baboy ha. Sabi mo, wala na yung baboy, dito na oh. Tapos sabi niya, akin na lang yun, please. At si Ate Clarissa ba ay nag-message sa iyo? Apo, kausap ko po siya kanina. Okay. Tumawag naman po siya kala nanay, wala naman daw po doon. Wala roon. Ayun lang. Kailangan na mga kagwangs, pagka nakakuha tayo ng bakanting oras mamaya ay ikutan natin, salidahan natin dahil mahirap na tayo ay maisahan ng mga masasamang elemento, no? Tapos, Sayang yung ating pinaghirapan. tinanong ko kay Ate Net, nung tayo ng umaga, sabi ko, Ate Net, andyan pa ba si Kuya Bong? Kasi wala pa siya rito eh. Sabi niya, titignan ko po ma'am, sabi niya. Tapos, nung pagpunta niya doon sa bahay, sabi niya, bukas pa ma'am yung kanyang pinto. Pero, sabi ko, sige Tinet, pakisuy na lang kung papasok ko. Tapos sinabi niya, Bong, ba't di ka pa po pumapasok eh, magkakatay kayo ng baboy. Magkakatay na sila doon. Sabi na, tanghali na, andyan ka pa. Sabi, dito kami kibo. Ika ba? Anong part na to ba? So yun mga ka-business, huwag kayong munang mag-jump into conclusion. At hindi pa naman natin Hindi ba? alam. Alamin po muna natin mga ka-business naming minamahal at wag naman sana, no? Pero hindi naman ganun yung aking nararamdaman. Pero mas mainam pa rin yung ano po, ika nga sabi, maging maagap, ano? Maging maagap tayo. So salidahan natin si Kuya Bong mamaya. Opo. Tapos, yun nga po, nabanggit ko din kay Ate Clarissa. Yung regarding nga doon sa pagbali. Yung tinanong ko, nabanggit nga rin po niya na nagpunta pala si Kuya Bong doon nung Sunday. Sa bahay ni Okay lang, Nanay. Sunday, okay Opo. lang, walang problema dahil yun naman ang ating sinabi sa kanya eh, di ba? Opo. Nung Saturday, nung uwian na po natin doon, bumali rin siya sa akin na 1,000. So bali total of 8,000? Apo, 8,000 na yung kagabi. Sabi ko, Ate Kla,
Bumali din kasi siya sa akin nung Sabado. Alam ni Ate Clarissa na sunod-sunod yung pagbali niya ng tig 1,000 at ang total ay nasa 8,000 na. Oh, sinabi ko na rin po kanina. Nagulat nga din po siya. Tapos, sabi ko, bumili po ba si Kuya Bong ng pasalubong nung linggo? Nung pagpunta di ba, sa nanay niya. nagbali naman kayo siya. Opo. Baka ako bibili niya ng pasalubong. Oo. Eh, hindi naman daw po eh. Wala Hindi? naman daw dala mo sa lubong kay nanay. Yun lang. Kasi ano po mga ka-business, kaya namin yan binabanggit sa inyo dahil sa tagal ng panahon na kilala natin si Kuya Bong, hindi yan bumabali ng ganyang kalaki na 1,000. Babali po yan 100, 200. Oo. Saan niya kaya ginagastos yung 1,000 pesos? Tapos, tinatanong ko naman. Everyday, a total of 8,000 pesos. Tapos, ang sabi naman ni Ate Net, hindi naman per sa akin binibili niyang pig pala. Oo. Per kilo lang pa. Oo, per kilo. Pinakamarami is 10 kilo lang. Oo. Sige, malalaman natin yan at relax lang muna tayo. At sana ay tinamad lang, nagpahinga, no? Nasa bahay lang. Ito kasi ito pa yun. Kami na maghihiwa nito. Ito yung isa. Mahalaga po kasi ito mga ka-business, lalo na't patungkol kay Kuya Bong na maipalam natin sa lahat, lalo na sa ating mga mahal na viewers. Dahil sa marami ang nakasubaybay talaga sa istorya ng Kuya Bong, ano po. At tama lang din naman na sa ganitong paraan na i-vlog natin para po dokumentado. Kasi hindi natin alam eh. Baka mamaya mabulaga tayo, at least may ganito tayong vlog. Meron tayong pwedeng sundan, ano ba nangyari, ba't nagkaganon, di ba? Yun pala. Doon pala sa nakaraang vlog, nabanggit pala ni ka-business na ganito ganon. So ganyan ang halimbawa lang naman. Opo, katulad nung na-vlog natin nung nakaraan, di ba? Yung pala ganun ang mangyayari. So, si Kuya Bong nung nakaraan pumunta sa nanay ni Ate Clarissa. Nung Sunday po, andun siya ng umaga. Opo. Tapos, nagkausap niya sila ni Ate Clarissa, at least hapon na. Ang ginawa ni Ate Clarissa, doon na lang pinatulog daw ni Ate Clarissa si Kuya Bong kala nanay. Saan natulog si Kuya Bong doon? Doon po kala nanay daw po. Sa nanay niya po. Sa sala, sa sopa, saan? Hindi ko po alam eh. Kasi sabi ni Ate Clarissa, huwag ka na umuwi po kasi gabi na. Ano daw po siya na... Ayun kay nanay, ano po pasensya na kayo nay ha. At yun nga, hindi nakarating sa amin kasi po kaagad na diyan pala natulog si Kuya Bong. Yung pagpunta ay okay lang naman, walang problema yung pagbisita. Pero yung sa pagtulog diyan ay hindi po namin alam. At sana kung alam namin nakapagbilin tayo, ano? Opo, sabi ko Nabigyan natin ng instruction. nakakahiya ka ako dito. Oo, Tulog, nakakahiya. Kuya Bong. Nay, pasensya na po at alam ko namang naunawaan nyo. Salamat po na marami. At kung halimbawa man na merong kilos, Kuya Bong, na sa palagay nyo ay na-observe nyo po na hindi maganda, ako na po ang humihingi ng paumanhin, nanay. Ano po? Sabi ko nga po kay Ate Clarissa, naku ate, baka naman nakakaya kay nanay doon natin si Kuya Bong. Sabi, hindi po ma'am, ako nga po nagpatulog sa kanya doon kasi ano daw eh, sabi na. Pero syempre nakakaya po eh. Kasi kung kinakailangan, pwede naman natin sunduin ang sasakyan talaga kung alam lang natin. Opo. Kaso sabi ko, hindi rin natin alam na kung Mahirap kasi mga ka-business yung ganyang mga kabaitan ng mga tao, lalo pa nga sa pamilya ni Ate Clarissa na magiging ika nga mga relatives na rin po namin pagdating ng araw, dahil nga may awa ang Diyos na matuloy yung pag-iisang dibdib ni Ate Clarissa at saka ni Kuya Bong, ay yung bang may masabi, yun lang naman ang sa amin. pinabili natin ng sangkalan, wala pa. Nahiwa na natin. Ay, basa!
So ano, Ngayon, okay. Tapos ngayon po nagtataka nga po ako. Bakit hindi siya pumasok? Ngayon. Opo. Mm-mm. At alam niya marami tayong gagawin. Bebong. At saka patungkol nga po pala rito sa isang baboy kasi di po ba yung dalawa ito, yung isa ay niregalo sa akin ni Sir Sir Francisco. Francisco, no? Yung ka-business natin dyan sa Canada ba sila ma? US. California po yan. Okay. So yun, salamat po na marami. At yung isa po ay iniregalo nga po ni Kuya Bong sa akin. Pero sabi ko nga ro sa bandang huling parte ng vlog natin kahapon, no, sa bandang dulo, na sobrang natuwa ako sa kanyang gesture, sa kanyang ipinakita na gusto raw niya akong maging masaya, kaya iniregalo niya tong isang buong baboy niya. Ano po mga ka-business, bagaman ganon ay nagdesisyon pa rin kami ni Mrs. Ka-business na yung halaga neto na nasa 12,000, no, ay ilalagay po namin yun sa kanyang savings, ano po, at hindi niya po yun alam. Malalaman niya na lang yan pagdating ng araw kapag napanood niya itong mga vlogs natin patungkol sa kanya. Dahil sa ngayon po mga ka-business ay talagang wala siyang interest na manood ng mga vlog, kaya hindi niya alam. Nagkakaroon lang siya ng idea kung ano yung nangyayari sa vlog kapag kasama siya mismo ron sa vlog, no? Ano po? Suyo. Ay, may dadaan. Ayun, pakisuyo muna. Ayun po mga ka-business, na party-party na. Mrs. Ka-business, ano ba yung mga putahe na abangan ng ating mga mahal na mga viewers? Ano po? Menudo. Menudo. Caldereta. Caldereta. Ribs. Yung pata ay gagawin pata tin. Alright. Tapos yung pork chop ay gagawin kong pork amunado. Alright. Ito ba? Yung laman loob ay bopis. Bopis. Oy, para kay... Ay, bawal pala kay Kuya Bong ngayon yan. Tapos yung liempo po ihaw. Eh, di bali siguro tikim-tikim siya, no? Konti lang naman po yun. Ano pa? Ang tanong. Ano po? Ang tanong, kaya mo pa ba? Kaya yan. Bira, Mrs. Ka-business. Uy, talaga naman. Thank you so much, my love. At maraming salamat po. Higit sa lahat sa Panginoong Diyos po at nakaabot po si Kapos sa 47 years. Ay, grabe siya, oh. Na buhay. Malusog. Malusog. Yan, may dumaan lang po yung aking mabait na kapitbahay. Tropa Pits po yan, Tropa Pits. So yun daw po ang mga magiging putahe o lulutuin ni Mrs. Ka-business para dito sa pinarne na isang buong baboy. At itong isa po mga ka-business, pahapiyawan ko lang, ay ito. Gagawing ililitsunin daw po ni Bay Papaya. Ay grabe si Bay talaga. Happy birthday, Pinuno! Daghan salamat, Bay. Love you, Bay. Love you, kuya! Masahin ko lang po ito. Nga po pala mga ka-business, yung patungkol doon sa vlog ng 3Ms ay grabe bumanat at bumira na naman ang 3Ms natin, ano. Patungkol nga po ron sa mga bashers. Ayun, pinanood ko at inunawa ko yung vlog. So ang konsepto ng kanilang vlog ay ano ang nararamdaman kapag ka ikay binabash, at ano kaya ang mararamdaman ng mga basher kapag ka sila naman ang binabash. So it makes sense naman, at hindi naman ibig sabihin ay pinatulan yung mga bashers. Hindi naman po, kumbaga may punto yung vlog eh, di ba? Bigyan lang ng linaw. May punto yung vlog at maganda yung mensahe, ano? Maganda yung mensahe kasi syempre bagaman tayo ay nasa social media ay andun yung katotohanan na tayo mga tao pa rin, no? May damdamin at yun nga, siguro ang lesson doon ay maging
magkaroon naman ng pasubali sa bawat pagkukomento. Bagaman karapatan natin, hindi naman kasi ibig sabihin porket may karapatan tayo ay wala nang limitasyon, no? Sa bawat karapatang pinagkakaloob sa atin, andun pa rin yung limitasyon. At huwag mawawala yung tinatawag na respeto sa bawat tao. Alright? Alright. At syempre of course, alam ng ka-business family at syempre ng mga 3Ms, ng kagwangs na talagang ganon, meron talagang mga basher kasi nga nasa social media tayo. Pero sa ganong paraan man lang ay baka sakali merong makaunawa at mabuksan ng isipan, no po. Hindi naman kasi ibig sabihin porket karaniwan na at naging kagawian ng marami ay sasang-ayunan na natin sa kabila ng alam naman natin na mali, ano? So who knows, merong makapanood na makaunawa. Huwag kayong mag-alala mga ka-business naming minamahal at yun ay content lamang, ano? At meron naman talagang pinatutungkulan. At sabi nga nung kagwang at saka trim, natawa talaga ako, ang lokot. Pambihira ang kagwang. Aantayin nyo kamo yung komento para ano? Siyempre, para content ulit. Para may agoy. Hindi kasi Pastilan. yung kasi sa comment section din kasi merong maganda, merong Meron din hindi. komite. Yun ang At saka mali, para sa akin pa mga ka-business magtatapat ako sa inyo. Mali para sa akin na kapag halimbawang meron kang nakikitang mali ay sasang-ayunan mo, 'di ba? No po mga ka-business. Mali 'yun kasi sabi nga ng Panginoon ang pagkaalam ng mabuti at di mo ginawa, ito'y kasalanan sa kanya. Hindi naman po ibig sabihin na yung ginawang masama ng basher ay ginantihan mo ng masama. Kumbaga, yun lang ay paglilinaw sa kanya. yes, pinaunawa lang natin. Ano po, pinaunawa lang natin at baka sakali ma-realize niya. Oo, ganun pala 'yon, no? Kumbaga ay malinawan siya kasi para kasi minsan iba sarado yung isip sa ganun lang na ano. Yes, at Na saka paniniwala yan. opo, at saka hindi naman po mabuti na halimbawa merong mga nababasa tayong mga komento na hindi totoo ay parang magbubulag-bulagan tayo, magbibingi-bingihan hanggang sa yan ay makahawa na. Yung ibang makakabasa ay isipin oo, maring isipin na ay tama ito. O di ba? Yes, so sa ganung paraan ay paminsan-minsan siguro tatalakay tayo ng ganoon, hindi sa layuning gumanti o makasakit din ang damdamin. Hindi po. Sabi ko nga yung konsepto ng vlog, no? Yung concept niya ay maganda at makabuluhan. Ano po? Kasi kalimitan din, 'di ba, no? Pag sabi normal na 'yan, nasa social media kayo 'di ba? Talagang ganyan. Totoo 'yun, pero kung may magagawa ka naman kahit maliit, no? 'Di ba? Bakit di mo gagawin? Huwag na lang sana ipagkamali na yung ginawan ka ng masama, parang ginawan mo rin ng masama. Hindi po ganoon ang layunin. Ano po? Andun pa rin yung katotohanan na pagmamalasakit, no? At pagmamahal, tulong natin doon sa ating mga mahal na mga kababayan na nagkakaroon ng mali at negatibong paniniwala, kaisipan patungkol sa ating ginagawang pagbablog, sa pagtulong ng ka-business sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. At saka yung patungkol nga ron, Toy, nagulat ako ron, Toy, yung binasang komento na kayo ang nagpaliwanag. Naalala ko yun Naalala ko po yun mga ka-business. Yun yung ka-business natin sa abroad na tumawag at nakausap pa namin. Na sabi niya, ka-business, meron po akong pinadala. Kasi meron po akong katrabaho dito sa abroad at sinasabi niya na kilala niya raw po kayong personal at may access daw po siya sa inyo. Di ba? Naalala mo yun? This is ka-business. Yun. Tapos, pinadala raw niya yung kanyang box
At saka nagpadala pa raw siya ng pera. 10,000 daw po yun. O yun, naalala ni Mrs. Ka-Business para daw po sa mga kagwangs. Ang problema po, hindi nakarating. Parang naisama ko nga yata yun sa live, sa vlog. Oo, na parang nagbigay ako ng babala. Ngayon, ang nangyari, so hindi nga nakarating sa amin. Ang problema, yung ka-business natin na nagpadala ay parang sa amin sumama ang loob. Wala kami kinalaman po ron. Hindi namin alam yun. Sabi nila ang sapatos, yung kay Kuya Bong na sapatos at saka damit, bakit hindi ko bibigyan? Yes, oo. At saka tama yung banggit doon ni Intoy, kung may nagpadala tama lang na i-vlog para mabigyan Para natin. rin po na nung nagpadala. Yes, mabigyan natin ng appreciation yung pinadala ng ating mahal na ka-business o ng sponsors. At saka isa pa yun nga, content din yun Kapag bilang pasasalamat sa nagpadala, syempre kailangan natin ipakita na in-unbox natin. Oo, at saka transparent tayo, di ba? Kaya lang po, wala pa nga pong nakarating Kasi hindi nyo naman po pinangalan sa amin, pinadala nyo sa mismong tao. At hindi naman namin kilala yung taong binabanggit nyo po. Sa madalit salita, naloko po kayo. Naloko po kayo at wala po sa amin ang pagkukulang. Kaya wag naman po sana sa amin kayo sumama ang loob. At wala po kaming kinalaman doon. At syempre naman pagka gano'n mayroon kayong pinadala talagang magiging masaya kami. Blessing yun Siguro sinabi nung pinadala niya. Andun na! Nakatanggap na! Yun ang ano ron. Dapat. Ngayon ganito, kung sakali na tama yung hinala ni Intoy na baka sinabi sa kanya na andun na, pinadala na, hindi ko alam bakit di nila binablog. No, Toy, no? Opo. Baka ganon. Pakisuyo po doon sa ating ka-business na nagpadala talaga ay isend nyo po sa messenger yung kanyang pangalan, picture, at ano'y natin, kukumprontahin natin, mga ka-business at para magkaroon ng linaw kasi ayaw rin po namin na kayo ay nagkakaroon ng parang hinanakit o sama ng loob sa amin. Meron pa nga siyang papuwe-puwe. Meron pa siyang, yung ganon. Nagkakamali po kayo. Kung meron man nag-sponsor kay Bong sa pabahay, napakalaking pasasalamat ko po yun kasi sobrang may syempre, diba? Tulong. Tulong na napaabot kay Kuya Bong. Kaya lang, Pero talaga pong wala. wala po talagang sponsor si Kuya Bong pagdating doon sa pabahay. Ang talagang nagpaabot lang po doon yung pamerienda at naka-vlog po yun. Hindi ko lang matandaan kung 2 beses na mayroong nagpamerienda, no? Para doon sa kila Kuya Puto at saka sa mga kagwang. At syempre nakisali na rin kami kasi masarap po yun Oo. Kaya kumain na rin kami. Tapos yung sinasabing sapatos, mga damit, bakit hindi ko Oo. ibigay sa kinauukulan? Oo, isang karangalan sa amin yun na ma-vlog yun dahil katunayan yun na mayroong mga ka-business, mga viewers, nagmamahal at nagtitiwala. Alright? Alright! Uy, andito naman ang Laki ng sangkalan. Uy, saan ka galing, B? Uy, Sangkalin ba yung gala niya? Parang paano pa? Ay, kinakain na. Sabi ko sangkalin ay. ito na ang 3M, so. Hello po mga ka-business! Hello po mga ka-business! Hello po mga ka-business! Uy, nahanap kayo ng mga kabasher nyo. Kaya kailan ba sa pen? Kinuha ko na. Ay, andito pala si Rod. Pakilala ko sa inyo si Rod. Ito si Boogie. Di ba ikaw si Boogie? Opo, Alright. parang araw po. Iyan Si Rod po, siya po yung nagkulay ng buhok ko. Salamat Rod at siya rin ang nagugupit. Ayan. Mamaya at mag-vlog lang ako saglit, tama-tama pinatutuyo. So yun yung mga ka-business namin po na malapit ay welcome po kayo na pumunta sa aking birthday bukas. Dahil sa itong pag-celebrate po ng aking birthday mga ka-business ay ang gusto ko po ay may handog ko ito sa mga kababayan nating tinutulungan. Ano po? Opo. Sila ang gusto ko na higit na maging masaya. At syempre alam naman natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan tinutulungan ay maaring hindi naranasan yung
ganitong mga pagsiselebrate ng kanilang mga special occasion din ng kanilang buhay. So ito na yung magandang pagkakataon. Ano po mga ka-business, parang get together na rin ito sa lahat ng mga tinutulungan ng ka-business official at saka Papa Dins TV. At doon sa aming mga mahal na mga viewers na medyo malapit lang po ay welcome po kayo. Ang ating venue po ay sa Sagaray. Sa ano po? Pastila. Ito po. Kanoy, salamat doon sa Ay, boss. Thank you, boss. napakagandang awitin na. Yes po, boss. Grabe. Ang malakasan. Hello, Kenzo. Ito po yung Hi. venue. Ayun na, ito na venue. Ano po? Sa Malipaka Street, Maligaya Park, Barangay Pasong Putik. Pasok putik. Paputik. Ayan, ilalagay na lang po namin dito sa vlog kung ano yung complete address, ano? Opo. Ayan, ilalagay na lang po namin. Ano nga po ulit yun, Mrs. Ka-Business? Pasuyo po. Ito po. Block 11. Malipaka Street, Maligaya Park, Barangay Pasong Putik. Yes, so yan. So, welcome po ang lahat, mga ka-business namin minamahal. Pagdamutan natin kung ano yung ating madatnan, magsalo-salo tayo. Importante, masaya. Te, te. Oh. Tay, pagpapatiyan natin ito. Ano yan eh? Magkano lang ba yan? Timbangin lang, bago natin hiwain, timbangin muna natin lahat. Kung ilang talagang kilo. Oo nga, no? Tama, tama. Ano po tayo? Pila Kuya Bok na meron silang timbangan. Ay, oo. Yung ginamit nila noon sa tinda ng ano? Gulay. Uy, piskat! Kaya nakuhaan man ng video! Uy, sorry! Lagot kami CCTV dyan, Enzo. Lago try press. Enzo talaga, oo. Kuya Bok! So yun na mga ka-business, salamat po ng marami sa pagsama sa amin. At ayan na, magbabanlaw na po siguro ako. At susundan ko na rin ito ng panibagong vlog. At dito muna, tapusin muna natin itong birthday ko. At pagkatapos nito, hindi saka tayo bibira dahil October na. Siyempre ang kasunod niyan yung ating pabahay project. Pang-siyam na pabahay project, mga ka-business naming minamahal. Ayan, ngayon pa lang nagpapasalamat na po ako sa hindi ninyo pag-skip ng ads. Ayan, nakaipon na po tayo ng sapat na pondo. At syempre, yung mga gustong mag-sponsor ay welcome na welcome po kayo. Pwede natin gamitin yan para pambili naman ng mga gamit, no? Doon sa bahay na ipapatayo natin kung para kanino. Alright? Alright. Alright, Kenzo? Alright. Mira! Mga ka-business, mira po! Ang lupit ng mga banat ni 3M dun sa ano. Ayun oh, marami rin ang nabuksan ng isip ng ibang viewers. Hindi lahat, halos hati. Halos hati yung opinion ng mga viewers dun sa ginawa niyong vlog na ang konsepto ay ano nga? Kung ano yung nararamdaman ng Binabash binabash. at saka Tsaka ang nararamdaman ng basher kapag sila naman ang iyon, oo. Yan, sana kahit na konti lang ang makaunawa ay okay na rin, no? Kasi hindi po pwedeng ayon lang tayo ng ayon sa mga bagay-bagay na nangyayari dito sa mundo, bagaman alam natin na hindi mabuti at mali, di ba? Opo. Alright, God bless po sa ating lahat. Tira! Mga ka-business naming minamahal. Maraming salamat po! Thank you po! I love you all. Kung wala po si Pinuno, wala rin mga kagwang. Oh, parang ano na po yan, magkadigit. Ka-business, kagwang, yan. Ano po, syempre, isang pamilya lang naman tayo eh. At Uy, meron pang thank you rin habol. po sa lahat po ng mga viewers po, sa lahat po ng mga sumusuporta po. Thank you po! Sa lahat po ng mga hindi po nag-i-skip ng ads, Yes sa lahat po. po ng mga nag-share, thank you very much po. Sa mga subscribers po, thank you very much po. Thank God you bless very po sa much. ating lahat. Yun. Tira, banat na po. So yung mga ganitong vlog natin, kapag patuloy nyo pong pinanood at tinangkilik, ay para na rin po kayo ang nag-abot ng tulong sa ating mga kababayang natutulungan. Alright! Alright! Right? Bye, may gusto ko nang batiin, sabihin.
Koy, Kuya Puto. Nabati ko lang po si Pinuno. Happy birthday. Opo. Happy birthday, Ang bira mo. Pinuno. Trabaho lang, walang personalan. Agoy. Kuya Puto. Ay, kumusta po? Okay lang. Binabati po na. Binabati ko yung aking boss. Yan. Boss yan. Boss, sino boss? Sino Boss boss? ka business. Puman Ray, shoutout sa'yo. Ay, salamat, Wala salamat. po. Binabati ko po si Ka-Business. Happy birthday sa iyo, Ka-Business. Kung wala ka, wala rin kami dito sa kinatatayuan namin, Ka-Business. Kasi dahil sa iyo, kaya kami nandirito. Kung hindi ka nag-vlog, hindi rin kami makikilala sa larangan ng pag-YouTube. Kaya, salamat sa iyo, Ka-Business. Marami kang napabagong mga kababayan. Marami kang napabagong buhay ng mga kababayan natin. Kaya sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Salamat sa iyo, Ka-Business. Napakalaking blessing ito na makilala kami sa larangan ng YouTube. At natulungan mo ang mga dapat tulungan at nabago mo ang buhay nila. Kaya maraming salamat, Ka-Business. Yun. I love you! Happy birthday! Ano sabi mo? Naiyak na yun. Ha? Ano yan? I love you, Ka-Business! Agoy. Kalap me. Ito si Kuya Rod. Kuya Rod, baka may gusto kang... Hindi ako makalapit si Kuya Rod. Nandyan yung nakataling baboy. Bawal kasi sa YouTube. Bati Kuya Rod, baka may gusto po kayong batiin. Bati ko po yung amo ko. Yung? Amo daw niya. Yung amo ko po. Ayun. Yun lang. Yun lang po. Okay. So yun mga ka-business, pakinggan po natin yung parang ni-revive ni Kuya Buknoy yung awiting Heart of Gold. At ngayon po ay ang title ng kantang yan ay Ka-Business. Eto na po, pakinggan natin. Ka-Business. Bira! Bira. Tayong lahat ay magkakasama. Tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang may heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit saan panig nitong mundo, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Dinadhana ka kay Marigold, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, tunay ka ngang maaasahan. Mahal na
pinuno kang my heart to gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, tunay ka ngang maaasahan. Mahal namin kayo, pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Mga gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayo